Marami po ang napataas ng kilay dito kay Senator Pinky Lacson nang sabihin niyang wala raw mastermind dito sa nangyaring scam ng flood control dahil lang daw yung nangyaring nakawan daw hindi naman daw or wala naman daw nakukuhang ebidensya na magtuturo na merong mastermind. So parang lumalabas dito yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan labo-labo, kanya-kanya. So, hindi daw organized. So, sa sinabi ni Senator Ping Lacson na yon, medyo marami yung nadismaya dahil nga kahit sinong ordinaryong Pilipino ang tanungin mo, kahit hindi abogado, hindi maiisip na sabihin walang mastermind dito sa nangyaring nakawan, di ba? So, ito panoorin po natin bakit nabanggit ni Senator Ping Lacson na bakit daw walang mastermind dito sa nangyaring nakawan ng pera ng taong bayan. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Nagulat ako dito Sabi ni Lacson. Panoorin ninyo. Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na walang overall mastermind sa nabistong flood control scandal. Git pa niya hindi maaaring obligahin na dumalo ng pagdinig sa Senado si dating House Speaker Martin Romualdez. Balita, Mar Gabriel. Mar. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Saka sabi ko, di ba, para Wala daw overall mastermind. Napakakalokohan nito, Lacson. Sobra. Alam natin na may korupsyon. Alam natin na may flood control. Paano nangyari yun? Bilyon yung pera. Saan nagsisimula? Sa executive. Sino nag-a-approve? Di ba? Legislative. Kanino pipirma? Babalik ang pirma. Sa executive. Sino mag-e-execute ng pera na ilabas at ibigay doon sa mga kontraktor? Executive. Tapos sasabihin mo, walang mastermind? At saka meron na di ba? Meron na ongoing na yung kaso sa Supreme Court tungkol diyan sa pinaka corrupt na budget ng Pilipinas. Meron ng oral arguments at kung panonoorin po ninyo yung oral arguments na yun, hirap na hirap po yung Solicitor General na depensahan yung pinaggagawa ni Bongbong Marcos. At doon maririnig nyo, makikita rin natin doon na talagang lahat yun nagtuturo kay Bongbong Marcos. Pero kay Senator Pinky Lacson, para siyang kabayong yung may harang yung mata. So hindi niya nakikita yung mga nangyayari sa gilid niya. Basta yung focus niya lang, may lihis lang yung pangalan ni Bongbong Marcos or ni Martin Romualdez na mabanggit doon sa flood control scandal na yan. So, ano kaya ang dahilan dito? Natatakot ba si Pinky Lacson na mabanggit yung pangalan na hindi dapat mabanggit dahil sa sinabi ng mga sundalo, ex-marine na may posibilidad na nabiyayaan daw ng mahiwagang maleta itong si Pinky Lacson. So, hindi natin alam. Hanggat hindi kasi pinapatawag yung mga ex-marine na yan, hindi natin malalaman kung ano yung katotohanan talaga. Ang laking kalokohan nito, mga kababayan. Si Raulo na lang talaga maniniwala dito. Sorry pero that's the truth Si Raulo na lang talaga maniniwala dito kay Lacson. sitik Matapos ang 8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala raw nakitang overall mastermind sa nabistong flood control scandal. Ang chairman nito na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, Lupit. walang iisang personalidad na nagmando para maisagawa ang malawakang korupsyon. Ang meron daw ay mga mastermind sa regional level. Merong organized na grupo pero within a certain
agency within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Kasi merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente, yun ang gustong Well, if they tumbukin. have the evidence, no, present nila. Magdala sila. Lacson! Evidence! Si Diskaya, idiniin nyo, nagbigay na ng evidence. Eto this is how foolish Lacson is. Sorry Lacson, pero tanga ka talaga eh. Mantakin mo, yung kontraktor ang nagbibigay ng pera sa mga congressman o sa mga opisyal ng gobyerno. Eto, isang kontraktor, sinasabi na niya, eto si, nag-ano sa amin, si Romualdez. Ano sabi mo? Anong pinalabas nung mga pangyayari nun? Lalabas na eh. Biglang nagkapalitan ng leadership. Biglang yung Blue Ribbon, hindi na in-entertain si Sinong kinontrol? Yung mga taga-DPWH. Remember, recipient lang yung mga taga-DPWH. Tumatanggap lang. Mula saan? Sa kontraktor. Kasi sila binabayaran. Tapos yung kontraktor sila magbibigay. 'Di ba yung mga kontraktor nga nag-a-advance pa? Dahil yung pera wala pa from the government, mag-a-advance payment sila sa mga opisyal ng gobyerno. Tapos biglang tinuro na sila Revilla, sila Chis Escudero, dinadamay si... Alam mo, halatang-halatang diversion si Chis Escudero, si Revilla, si muntika na si Villanueva, tapos pati si Estrada. Diversion yun eh. Hindi naman yun nabanggit ni ni pangalan nito nung kontraktor na si Diskaya eh. As a matter of fact, mamaya papakita ko sa inyo. Yung mga testigo, kuno, laban kay Revilla, di ba? Lahat po yun. Pinakita na natin dito, lahat po yun. Walang direktang kaalaman kay Revilla. Sino lang ang nagturo? Yung isa lang na nakatanggap din. Bakit niya tinuro? Kasi nga, hindi pa pwedeng ako yung maraming natanggap. Kailangan merong iba para maligtas yung sarili ko. That's the motive. Di ba? Alam mo, simpleng utak ng mamamayan, maiintindihan ito eh. Yung mga kontraktor, katulad ni Diskaya, ang itinuro nila si Romualdez at si Zaldico. Tapos biglang lumugwak. Ayaw sa kanya pakinggan. Tapos sabihin nyo, walang ebidensya. Pangalawa, 18 Marines, nagsasalita na. Hindi pala 18, 16 lang. Yung mga ex-security ni Zaldico nagsasalita na. Sinasabi namin, ito, nahatira namin, ito, si Romualdez ang bla bla bla. Sinabi na nila yan. Ayaw mo ipatawag. Kasi sabi mo walang ebidensya. Ginagago mo ba kami? Hindi totoo, Lacson. Ginagago mo ba kami? Pangatlo, si Zaldico na mismo nagsasabi, inutusan siya, i-insert ito, ganito, ganito. Ayaw niyong interviewin via Zoom, pwede naman. Basta manumpa lang siya doon, kahit sino mang kasi pinaliwanag ito ni Marcoleta eh. Pwede naman siya mag-Zoom kung nanganganib siya. Isasaksak niyo pagpipilitan ninyo. Hindi, kailangan mag-appear siya dito. Tapos, ikukulong. Ang labo mo talaga, Lacson eh. At saka pansinin nyo yung naging hearing nung kay Bong Revilla, si Undersecretary Bernardo willing magbigay ng 1 billion para lang daw, alam niyo yun, patotohanan yung mga sinasabi niya para hindi siya mawala doon sa Witness Protection Program. So, alam niyo yun, parang nangyayari, binabayaran niya yung pagiging witness niya. Yun yung isa sa mga ayaw mangyari ni Marcoleta, kaya nga hindi siya pumapayag sa restitution na minungkahi ni Boying Remulla na hanggang ngayon parang sinasang-ayunan din ni Ping Lacson. So yung
parang nagpapakatanga na lang nga si Ping Lacson na alam naman niya na yung ebidensya nandun na. Pero ayaw niyang tingnan. Nakalatag na sa lamesa niya, sinasabi na sa kanya. Pero alam niyo yun, bulag, pipit, bingi itong si Ping Lacson. Tapos ganito yung maririnig mo sa kanya. So ano yung i-expect mo? Ano yung magiging impression mo sa kanya? Ito yung sinasabi ni Chis Escudero na the name that you cannot be mentioned. So ito na yung nangyayari na. Talagang pinaninindigan ni Ping Lacson yung sinabi ni Chis Escudero. Tapos hihirit ka na naman. O, isipin mo, 3 na yung ebidensya na yan. Hindi ko sinasabing totoo. Pero sana man lang, inimbitahan mo at pinakinggan mo at magpaliwanag. Hindi eh. Hindi mo pinakikinggan eh. Ayaw mong tanungin eh. Sasabihin mo walang ebidensya. Oh. Tapos ayaw mo pang imbitahan kuno si Romualdez dahil courtesy. Ninakawan na nga tayo, courtesy pa. Hindi ko sinabi si Romualdez na nagnakaw. Ang sinasabi ko, yung bansang Pilipinas ninakawan na. Tapos iisipin mo pa yung lintik na courtesy mo. At saka wala naman sa batas yung courtesy na sinasabi ni Ping Lacson. Kasi ano lang nila yan, kapag tradisyon lang nila. Eh yung tradisyon na yan, hindi naman yan i-honor pagdating sa, I mean, tama naman di ba? Ninakaw na eh, nagnanakawan na nga. Tapos yung mga nagnanakaw, nandoon sa kampo na counterpart ng Senado. Tapos dahil sa courtesy, hindi pwedeng ipatawag para linawin yung mga akusasyon. So doon pa na makikita mo na may pinagtatakpan or may talagang iniiwas para hindi mabanggit yung mga pangalan. Di ba, kung gusto mong malaman ng katotohanan, alamin mo na. Tanungin mo na yung pinagbibintangan na yung kapitbahay, courtesy pa. Kasi sabihin mo ngayon, walang mastermind. Sino maniniwala sa'yo, mga tanga? Init ng ulo ko, gagi. Ang maniniwala rito, yung mga tangang loyalista na ayaw rin makabanggit o ayaw rin mapunta kay Bongbong Marcos tsaka kay Martin Romualdez yung nakawan ng flood control kasi yun yung nagpopondo sa kanila para alam nyo yun, kumbaga yun yung nagiging source of income nila ngayon. So kung mawawala o makukulong yung dalawa, babagsak yung kanilang ekonomiya. Kaya suportado nila yan. Kaya nga di ba pansinin nyo, kapag ang nilalabas na statement ni Ping Lacson talagang mag-iiwas kila Bongbong Marcos, sunod-sunod yung paglabas ng mga tangalista. Talagang tuwan-tuwa sila na sinasabi wala nga daw, kumbaga walang may uugnay kay Bongbong Marcos o kay Martin Romualdez. Dahil nga siyempre ayaw rin nilang mawalan sila ng source of income dahil maganda yung bigayan. So ikaw bilang isang ordinaryong Pilipino, naniniwala ka ba na walang mastermind dito sa flood control scandal ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Paki-type naman kung oo sa comment section or hindi sa comment section din. So, abangan po namin yan. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.